Ang halaman ni Henry. Sa isang bukid, nakatira si Henry at kanyang lola. Ang pangalan ng kanyang lola ay Helen. Ilang buwan nang kaunti ang inaani nilang pananim. Kaya naman, kailangan nilang ibenta ang gintong hikaw ng kanyang lola. Henry, pumunta ka sa bayan at ibenta mo ang hikaw ko, utos ni Lola Helen. Sumunod si Henry. Dala-dala ang gintong hikaw, umalis siya papuntang bayan. Habang papunta sa bayan, nakita siyang matandang babae na may bigat na dinadalang sako. Pupunta rin daw ang babae sa bayan. Kaya naman, tinulungan siya ni Henry sa pagbubuhat. Ngunit masyadong mabigat ang sako. Natagalan sila sa paglalakad at gabi na nang makarating sila sa bayan. Wala nang bukas na tindahan. Humingi ng tawad ang matandang babae kay Henry. Kahit na hindi niya naibenta ang hikaw, saya pa rin si Henry dahil natulungan niya ang matanda. Nagpasalamat ang matandang babae at bilang pasasalamat, may binigay siyang mahiwagang buto. Henry, bakit kaya mahiwaga ang buto? Sinabi ng babae na may kayaman ang naghihintay sa kung sino man ang magtanim ng mahiwagang buto. Kinabukasan, laking gulat ng maglola nang makita ang isang higanteng halaman. Parang isang hagdanan patungo sa mga ulap, sabi ni Lola Helen. Inakyat ito ni Henry. At alam niyo ba kung anong kanyang nakita? Nakakita siya ng isang kastilyo. At sa loob ng kastilyo, nakita niya ang maraming pagkain. May hamon, keso, at mga prutas. Kaarawan pala ng hari ng palasyo. Sinabi niya sa hari ang tungkol sa mga pananim. At alam niyo kung anong nangyari? Inimbitahan siya nito na tumira sa kastilyo. Tuwang-tuwa si Henry at sabik na sabik siyang umuwi para sabihin ang mabuting balita sa kanyang Lola Helen. At dyan nagtatapos ang kwentong Ang Halaman ni Henry.